Okay, isang mapagpalang araw uli sa ating lahat, mga kapatid. Muli tayong mag-aral. Ito po muli ang Kohelet Ministry na patuloy na nagdadala sa atin ng salita ng Diyos. So, purihin ng Panginoon una sa lahat sa buhay natin dahil binibigyan niya tayo ng buhay, kalakasan, binibigyan niya tayo ng pagkakataong magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. So, muli pag-aralan natin ang ating series tungkol sa pag-aaral tungkol sa ating Panginoon. Ito yung Christology. So mga kapatid, nasa episode 89 na po tayo. At purihin ang Panginoon sa pagbibigay niya sa atin ng kagalakan na may pagpatuloy natin yung pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Lalo higit ang pagpapakilala sa Kanya. So last meeting, napag-usapan natin yung introduction ng Christology. Ito ay pag-aaral tungkol sa ating Panginoon, kung sino siya, at ano yung kanyang mga ginawa. At sino ba si Jesus? Ano ba yung kanyang ginawa dito sa sanlibutan? At bakit si Jesus ang naging sentro ng kaligtasan ng lahat? At lalo higit, ang kalalagay ng Panginoon bilang Diyos at bilang tao. So maraming hindi nakakaunawa o nakakilala sa ating Panginoon, kaya naisipan kong ipahayag ito sa inyo sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Tulad ng nasabi ko last meeting, ang Panginoon ay makikilala natin kung sino siya sa pamamagitan ng kanyang banal na kasulatan. At kung hindi Biblia po ang gamit natin, talagang hindi po natin siya makikilala ng lubusan. So katulad nga ng sinabi ko, bakit Biblia ang kailangan kong pagbatayan? Kasi po ang sumulat ng writers, ang mga writers, ilan sa mga writers po ng Biblia ay mga nakasama ng ating Panginoon, especially yung mga apostles na nagkwento tungkol sa gospel, sa mabuting balita ng ating Panginoon. At sila yung nakasalo, nakasama, nagpatotoo sa ating Panginoon. At higit sa lahat, sila po yung totoong nakapakinig na direkta ng aral tungkol sa ating Panginoon. Kaya sa gabing ito, sa pagpapatuloy natin, tulad ng pangako ko last meeting, ang uunahin natin ay yung persons of Christ. Sino ba siya? At ano ba yung pagkatao ng ating Panginoon o yung kanyang pagiging pagka-Diyos o pagiging Diyos ng ating Panginoon. So, si Kristo po ay merong dalawang kalalagayan. So, meron siyang tinatawag na duality as person bilang isang Diyos at bilang isang tao. So, maraming nagdi-deny sa ating Panginoon bilang isang Diyos, pero kapag ang pinagbatayan po natin ay ang banal na kasulatan, siya po ay ipinakikilala rin bilang isang Diyos. So, yung pre-existent of Christ, yung para bang bago siya naging Jesus, bago siya isinilang sa Bethlehem, ang Panginoon po ay existing na o naandito na po siya sa sanlibutan o nasa kasama ng Panginoon o kasama ng Diyos na lumilikha. Ibig sabihin ay siya na bago pa nilikha ang sanlibutan. Kaya pag hindi po natin natutunan itong bagay na ito, so tayo po ay bababa ang tingin natin sa ating Panginoong Jesus. So dito po sa pag-aaral nito, makikita natin at mapapatunayan natin na bago pa nilikha ang sanlibutan, ang Panginoon ay nariyan na. Sabihin, una siya sa lahat ng bagay na nilikha, na nakikita natin, na inaakala natin, ang Panginoon po ay nandito na. At sa pagiging ano niya, sa pag-exist niya before everything, before the world began, so lumalabas ngayon ang katunayan na yung pagiging Diyos ng ating Panginoon. Imagine natin, meron bang taong makakatagal sa kalawakan o kung saan man sila naroon bago nilikha ang sanlibutan? Meron bang taong makakatagal sa bagay na yun? At kung mapapansin natin, bago nilikha ang sanlibutan, ay ang Panginoon ay
may plano na. Ibig sabihin, ang Diyos nung nilikha ang sanlibutan, ito'y nilikha para sa Kanya. Imagine natin yung kalalagayan ng ating Panginoong Hesus. At tandaan natin, bago nag-exist ang tao, ginawa muna niya ang lahat ng bagay. So, ibig sabihin, bago nagkaroon ng tao, nilikha muna niya ang lahat ng nasa kalawakan, lahat ng pwede nating makita, nilikha muna niya bago nilikha ang tao. Kaya imposible na ang Diyos, ang Panginoong Hesus ay tao lang. So, ano yung nagpapatunay na si Jesus ay naando na bago pa nilikha ang sanlibutan? At ano yung nagpapatunay bilang isang Diyos ng ating Panginoon? So, number one na meaning kasi ng God para sa atin ay being creator. Siya yung lumikha, siya yung lumalang, siya yung manlalalang. Kaya nga yung lahat ng nilikha, hindi yan Diyos. Ang lumalang lamang, ang lumalalang, ang tinatawag nating Diyos. Kaya nga kung ang Panginoon, ang kategorya niya ay nilikha lamang, so hindi siya karapat-dapat tawagin na Diyos. So, ang Panginoon bago pa nilikha ang sanlibutan, sabihin naandyan na at kasama siya sa paglalang ng lahat ng bagay. So, sa bagong tipan, sa aklat ni Juan, kung babasahin natin sa John 1:1-3, makikita natin dito ang kalalagayan ng ating Panginoon, kung sino siya. Sabi sa John 1:1, sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. So, doon pa lang sa verse 1, makikita natin na sa simula pa, sabing ganun. Ibig sabihin, sa simula ng lahat ng bagay, sabi, naroon na ang salita. So, yung salita na yan, existing na bago pa nilikha ang lahat ng bagay. At yung salita, ang sabi, kasama ng Diyos ang salita. So, kung titingnan natin, merong Diyos na tinatawag, ito yung God the Father o yung creator ng lahat ng bagay. Sabi niya, kasama yung salita. So, mapapansin natin, yung God at saka yung word o yung verbo magkasama na sa simula pa lamang ng lahat ng bagay. Bago pa magkakaroon ng mga bagay na nakikita natin, naroon na sila. So, ibig sabihin, itong tinutukoy dito na naandoon na ay dalawang persona o ito yung Diyos at ito yung verbo, yung salita ng tinatawag. At ang sabi rito, kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So, kung titingnan natin, meron silang isang kalalagayan, yung Diyos na kinikilala rito na Ama o yung lumilikha at yung salita at the same time ay Diyos din. So, yung nag-uusap na dalawa na ito, pareha silang creator, pareha silang Diyos. Kaya nga, minsan pag hindi natin nakita ang ating Panginoon sa kalalagayan, bago pa nilikha ang sanlibutan, so ang pagkakilala natin sa Panginoon ay mababawasan. Kaya nga, kung pag makikita natin kung sino ang Panginoon, sino si Jesus, sino siya, bago pa nilikha ang sanlibutan, so mas lalo mo siyang pupurihin, mas lalo mo siyang dadakilain, at mas higit na magtitiwala ka sa Kanya. Kaya nga yung obedience natin sa Kanya ay tataas. Ibig sabihin, pipilitin mo na makasunod sa Kanya sa abot ng iyong makakaya. So dito pa lang sa verse 1, makikilala natin na pinatutunayan ng Biblia o ng banal na kasulatan na yung verbo ay Diyos. At sabi nga sa verse 2, kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. So, ibig sabihin, yung verbo at yung Diyos na lumilikha sa simula ng lahat ng bagay, kasama na siya ng Diyos. At sa pamamagitan niya sa verse 3,
nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. So nakita natin, everything na kinreate ni God, ang sabi rito, nilikha sa pamamagitan niya. So kung mapapansin natin sa Genesis chapter 1, ito nung time na kini-create ng Diyos ang lahat ng bagay at ang sabi nga ng Diyos, magkaroon, puro magkaroon sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang sabi, magkaroon, nag-exist ang lahat ng bagay, ang araw, ang bituin, ang tubig, ang langit, ang lupa, lahat ng hayop, lahat ng puno. So makikita natin, bago pa, nung nililikha ng Diyos ang lahat ng bagay, ay kasama na siya. At ang sabi nga, walang nalikha na hindi sa pamamagitan niya. So, hindi magkakaroon ng araw na hindi sa pamamagitan niya. Hindi magkakaroon ng buwan, ng tubig, ng bundok, ng hayop, ng halaman, nang hindi sa pamamagitan niya. So, kung titingnan natin, ang Panginoon ay naandoon na kasama ng Diyos na lumilikha bago pa nagkaroon ng lahat ng bagay. At ang lahat ng bagay ay hindi mag-e-exist o hindi malilikha ng hindi sa pamamagitan niya. At nagmula rin sa kanya ang mga buhay. Sabi rito, mula sa kanya ang buhay. At ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. So, sa kanya nagmumula ang buhay. Kaya nga, kung may buhay tayo ngayon, utang natin ito doon sa ating Creator, sa ating Panginoon. Kaya nga, kung tayo'y buhay ngayon at di natin siya kinikilala, talagang dinideny natin siya. Sabi nga ng Panginoon, if you deny me, kung ako'y itatatwa ninyo sa harap ng maraming tao, tatatwa ko rin kayo sa harap ng aking amang nasa langit. So dito pa lang sa verse 1 to 4, makikita natin na yung katangian ng ating Panginoong Hesus bilang Diyos ay ipinahihiwatig na rito at ipinakikilala rito. Kaya kung titingnan natin, para hindi tayo maguluhan, kasi kung ang sinasabi ang salita ay Diyos, sino ba yung salita na tinutukoy dito? Sino ba yung nagsasalita rito at sino ba yung sinasabing kasama ng Diyos sa simula pa? Yung salita o yung words o yung verbo. At ang sabi nga doon sa huling part, ang sabi, and the word was God. So ang salita ay Diyos. So tingnan natin kung sino yung salita. Sa verse 14 kasi, John chapter 1, verse 14, ang sabi rito, naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. So, sino raw po yung berbo na nagkatawang tao? Ito po yung bugtong na anak ng Diyos. So, yung kaisa-isang anak ng Diyos. At tatandaan natin, ang Panginoon, nung ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang anak, ibig sabihin, ang tinutukoy dito ay walang iba kundi ang bugtong na anak. Yung bugtong na anak na yan ang siyang nagkatawang tao sa panahon na pumasok siya sa mundong ito at ipinaghanda siya ng Diyos ng isang katawan para maghihandog sa ipagpapatawad ng ating kasalanan. Kaya nga po mga kapatid, ang Biblia ay napakalinaw na tinuturuan tayo sa bagay na ito upang makilala natin ang ating Panginoon na isang manlilikha o isang Diyos. So, parehas yan ang kalagayan ng Ama bilang isang creator. So, nakita natin na ang sabi, ipinakilala siya. Ang sabi nga, at
tinanggap niya, sabi mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang isang bugtong na anak ng Diyos. Kaya nga tayo, kung tayo naniniwala sa Biblia, paniniwalaan natin ngayon ang ating Panginoong Hesus, hindi lamang bilang tao. So, ang dami pong religious group, malalaki, mayayaman, ang hindi po kinikilala ang ating Panginoon bilang isang Diyos. Ang sa kanila, mga propeta lang o tao lang, ang sabi nga ng iba, siya ay anghel lamang din ng Diyos na katulad ni Lucifer. Kaya nga pag tayo naniwala sa mga tao na yon o sa mga grupo na yon, tayo po ay naliligaw at hindi po ganun ang turo ng banal na kasulatan. So, maganda kilala po natin ang ating Panginoon sa kalalagayan na bilang isang Diyos na ipinakilala rin naman ng banal na kasulatan. Kaya nga dito pa lang sa pagiging Diyos ng ating Panginoon, walang kaduda-duda at walang pag-aalinlangan na kung bakit nagkaroon ng buhay, kung bakit nagkaroon ng lahat ng bagay na nakikita natin, dahil sa Kanya pala. Kaya nga siya ang itinalagang nagmay-ari nito. Kung babasahin natin sa Hebrew chapter 1, verse 1 to 3, sabi rito, nung una, nagsalita ang Diyos sa atin mga ninuno sa iba't ibang paraan at iba't ibang panahon sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak at sa pamamagitan ng kanyang anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalagang niyang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningnig na sinang ng Diyos sapagkat kung ano ang Diyos gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Matapos linisin niya tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Di ba? Ang sabi, kung ano ang Diyos, ganon din ang anak. Siya ang sabi nga rito, siya ang nagmay-ari ng lahat ng bagay. So, nakita natin mga kapatid, dito pa lang sa dalawang verse na ito, makikita natin kung sino ang ating Panginoong Hesus bago pa siya naging Hesus. At sa pagkakatawang tao lang naman siya tinawag na Hesus eh. Pero kung titingnan natin kung sino siya dati, siya ay Diyos. Kung ano yung Diyos, siya rin yung anak. Sabihin dito sa dalawang verse na binasa natin, pinatutunayan ngayon ang kalalagayan o yung katauhan ay yung katangian ng ating Panginoon, hindi lamang siya tao, kundi bilang isang Diyos sapagkat siya ay creator. Kasama siya nung nagkikreate ng lahat ng bagay at sa pamamagitan niya, na-create ang lahat ng bagay. Ang sabi nga, walang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Kaya nga kung titingnan natin mabuti, ang sabi nga rito, Christ existed. Ibig sabihin, naandyan na siya bago pa yung Bethlehem. Bago pa siya isinilang sa Bethlehem, nandito na siya sa sanlibutan ito. He was eternally the Word. He is eternally yung tinatawag kanina na berbo, yung salita o siya yung logos. Bago pa nangyari ang lahat ng bagay, naandiyan na siya. He is present in creation. Yung kanyang presensya ay nandun na bago pa nilikha ang sanlibutan. Sa Colossians 1, basahin natin sa Colossians 1, makita natin yung fullness, yung pagiging Diyos ng ating Panginoon. Sabi sa 15, Colossians 1, 15 to 17. Sabi rito,
Si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita at siya ang at siya'y ang at siya'y may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. So kung titingnan natin, pag sinabing si Christ, ito po yung ating Panginoong Hesus. Ito yung, pag sinabing Christ, ito yung the chosen one o pinili o yung itinalaga. Si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Imagine natin yung kalalagayan ng Panginoon. Siya pala yung may kapangyarihan sa lahat ng nilikha niya o nilikha ng Diyos o anumang bagay na nalikha, siya ay may kapangyarihan. Sa verse 16, sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati na ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. So, liwanag. Nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Anumang bagay, nakikita man o hindi, nasa langit man o nasa lupa, mga nagahari man o namamahala o namumuno at kapangyarihang espiritual, ang sabi, pawang nilikha ng Diyos ang mga ito sa pamamagitan niya at para sa Kanya. At ang sabi nga rito sa verse 17, siya'y una sa lahat at sa Kanya nakasalalay ang kaayusan ng mga bagay, lahat ng bagay. So, ibig sabihin kung bakit organize ang pagka-create ng Diyos sa lahat ng nakikita natin tulad ng araw, tulad ng bituin, tulad ng mga tubig. Imagine natin yung araw. Sabi nga, ang kaayusan ng lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan niya. Imagine natin kung malapit-lapit ng kaunti, kahit 1 milya man lang, ang lapit ng araw dito sa mundo. So ano kaya yung kalalagayan natin? Siguro sunog na patay na tayo o sa sobrang init o sobrang reklamo natin sa sobrang init. Eh kung inilayo naman lamang sana kahit 1 milya, baka naman tayo nanginginig na at baka hindi na tayo makatrabaho sa sobrang lamig. Kung ang Diyos ay lumikha ng araw, may purpose yan para sa atin. At kung walang kaayusan, sabi nga dito, o para bang walang nangyaring tawag dito, yung para bang hindi na pinag-isipan kasi ang Diyos na nilikha niya ang lahat ng bagay. Para bang nag-isip kaya ang Diyos na dapat ganito kalayo o dapat ganun kalapit. So kung titingnan natin, ang sabi nga, nung sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag sa langit, araw ang tatawag sa kanya kasi siya ang tatanglaw tuwing araw at buwan, lumikha rin siya ng buwan upang tumanglaw sa gabi. So kung titingnan natin, kung bakit pala maayos yung distansya niya at kung bakit maayos nagpa-function itong dalawang dambuhalang liwanag na ito, ay dahil sa ating Panginoon. Imagine niyo yung purpose ng Panginoon sa creation para sa kaayusan ng lahat ng bagay. Ang tubig, kung mapapansin natin, 2 bahagi, isang maalat, isang tabang. At kung titingnan natin, ang lahat ng tubig ay tumutuloy sa dagat. Sa habang panahon na umuulan, umaagos yung mga tubig, bakit hindi napupuno itong dagat? Nagpunta kami sa Niagara Falls, nakita namin yung current, kung gaano kabilis. Imagine natin sa isang segundo, ilang barilis kaya ng tubig ang umaagos dito. Bakit yung tubig na yan, continuous na dumadaloy na hindi napupuno yung tinutuluyan ng tubig at hindi naman nauubusan yung pinanggagalingan ng tubig. Tingnan niyo kung gaano katalino ang Diyos. At nilikha ng Diyos yung bagay na yan ayon sa kaayusan dahil sa ating Panginoon. Di ba? At nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng araw.
So, isinaayos din ng Diyos ang lahat ng bagay na yan, pamamagitan ng Panginoon. Bakit tayo nakakatulog sa gabi at nakapagtrabaho sa araw? Ang Diyos din ang may likha ng bagay na yan, ayon sa Kanya. Yung parte ng katawan natin, bakit hindi ganito ang ayos? Napaka-perpekto. Bakit kaya yung ilong natin nakataob, hindi nakatihaya? Bakit yung mata natin nasa harap, wala sa likod? Yung tenga natin, bakit pasalubong, hindi patalikod? Yung kamay natin, bakit yung daliri natin hindi magkakasing haba? So, imagine natin yung katalinuhan ng Diyos sa paglalang sa tao. Sa lahat ng bagay, ang sabi nga rito, sa verse 17, ang sabi nga, siya ang una sa lahat at sa Kanya nakasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Kung ordinaryong tao lang ang ating Panginoon, paano niya maaayos ito? Abot ba ng kaisipan ng tao yung mga bagay na naiayos sa paglikha pa lamang ng lahat ng bagay? Bakit nilikha ng Diyos ang mga hayop? Di ba? Mga halaman. Bakit nilikha ng Diyos ang mga bagay na hindi natin nakikita? Sabi nga, kahit yung mga bagay na hindi nakikita, siya rin ang lumikha ng lahat ng bagay. Ayon pa rin sa kaayusan. So, dito pa lang makikita natin yung pagka-Diyos ng ating Panginoon. Ang sabi nga, the pre-existence of Christ, Christ existed before the Bethlehem. Christ is eternally the Word o yung Logos at present siya in creation. And everything na nilikha ng Diyos ay para sa Kanya at para siya ang nagme-may-ari. At sabi nga, at kung bakit may kaayusan ang lahat ng bagay na nilikha ng Diyos, dahil sa ating Panginoon. So, purihin ang Panginoon sa Kanyang pagkalika sa atin. Kaya, kung imagine natin, kung i-deny mo ang ating Panginoon bilang isang Diyos at tao lamang yung pagkakilala mo sa Kanya, siguro ang paglikha ng Diyos sa lahat ng bagay, baka hindi ganyan. Di ba? Kaya nga, yung mga nagdi-deny sa ating Panginoon, sa Kanyang pagiging Diyos, biktima yan ng maling aral. Maling tinatawag na false prophet, false teaching. Kaya nga kung tayo ay maniniwala sa Diyos, Biblia ang kailangan natin. At hindi tayo magkukulang ng anumang impormasyon tungkol sa ating Panginoon. Magsikap lang tayo, mga kapatid, na magsaliksik, magbasa, maghanap. Matatagpuan natin si Jesus pamula Genesis to Revelation kung pag-aaralan natin lahat. At kung ano yung purpose ng lumang tipan at bagong tipan sa buhay natin. So, nakita natin yung ating Panginoon bilang isang Diyos. At ang sabi nga rito, tinawag siya ng Biblia o pinakilala siya ng Biblia na siya ay Diyos. Kaya nga sa mga pag-aaral pa nating darating, tulad ng binasa natin kanina sa Hebrew chapter 1, verse 1 to 3, ang sabi, walang nalikha na hindi sa pamamagitan niya, at sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay. At itinalaga na siya yung nagme-may-ari dito. At isama ko yung verse 8. Sabi sa verse 8 kasi ng Hebrew 1:8, ang sabi rito, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman. Ikaw ang maghaharing may katarungan. So, ang Diyos mismo ang tumawag sa kanyang anak na Diyos. Ang sabi rito, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya. Sino ba yung nagsasabi rito? Ang Diyos mismo na Ama. Ang tinutukoy niya rito ay Diyos na anak. Ang sabi, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman. So, sino yung pinagsasabihan ng may-ari ng trono? Yung anak na siya ring Diyos. Kaya nga, maliwanag na hindi lamang Biblia nagsasabi, yung Ama mismo nagsabi
na ang ating Panginoong Hesus ay Diyos. So, sa susunod, laliman pa natin yung pag-aaral. Isa pa lamang yung topic natin sa pagiging Diyos ng ating Panginoon. So, dagdagan pa natin yung mga pruweba na siya ay Diyos. So, mga kapatid, sa susunod na episode, dadagdagan pa natin yung verse na nagsasabi na ang Panginoong Hesus ay Diyos at existing na siya before the creation. So, yun po yung karatangian ng ating Panginoon. Hopefully na meron tayong natutunan kahit konti. Basahin niyo po muli yung ating mga napag-aralang text sa John 1:1 to 4, Colossians 1:16 to 17, ang Hebrew 1:2-3 and verse 8. So, balikan niyo muli at pag-aralan niyo at magtanong kayo kahit i-message niyo po ako dito rin sa YouTube o kahit sa Facebook ko. So, palain po kayo ng Panginoon hanggang sa muling episode. God bless po sa ating lahat.